Special Audit Report ng COA para sa taong 2007 hanggang 2009, lumalabas na mahigit 6 na bilyong piso ang ibinigay ng ilang mambabatas sa mga questionabling NGO. 4 sa mga mambabatas na ito may posisyon na ngayon at appointees ni Pangulong Aquino mismo. May report si Sandra Aguinaldo. Sa Special Audit Report ng Commission on Audit para sa taong 2007 hanggang 2009, ilan sa mga mambabatas noon na may PDAF release sa mga NGOs na pinuna ng COA ay may katungkulan ngayon sa ilalim ng Aquino Administration. Si dating Senador at ngayon Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas ay isa sa 7 mambabatas noon na pinanggalingan ng PDAF ng NGO na Caloocan Assistance Council Inc. Kabilang sa 82 na tinutukoy ng COA na questionabling NGO. Sa 133.6 million pesos na kabuang halagang nakuha ng naturang NGO, sa panahong saklaw ng COA Special Audit, 5 million pesos ang galing sa PDAF ni Rojas. Ayon sa COA, karamihan sa mga supplier at beneficiary ng proyekto ng Caloocan Assistance Council Inc. ay hindi nila makumpirma o matuntun. Pero ayon kay Rojas, well, ayon sa COA report, ito ay isang lehitimo, rehistrado na organisasyon na kinikilala ng TSWD. So hanggang doon naman lang yun. Walang sinabi doon sa COA report na may anomalya o kung ano man. So open naman kayo sir sa anumang investigasyon at kung sakaling bulat-latin pa nila ito? Siyempre naman. Sa 36.03 million pesos na nakuha ng Economic and Social Cooperation for Local Development Foundation Inc. mula sa 6 na mambabatas, 6.5 million ang galing sa PDAF ni Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala na congressman noon ng 2nd distrito ng probinsya ng Quezon. Ayon sa COA, ang NGO na ito ay hindi nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Wala rin daw itong business permit nung panahong nakakuha ito ng PDAF. Kinumpirma raw ni Alcala, sabi ng COA, ang pirma niya sa lahat ng mga dokumentong ipiniresenta ng naturang NGO. Pero pagtitiyak ni Alcala, nakarating sa mga magsasaka ang pork barrel fund niya nang siya ay kongresista. Hindi lang daw niya matandaan ang sinasabing ito ng COA. Yung pong PDAF ko ay ginamit ko po to build the trading center in Sariaya, Quezon. Na ito po yung nakapagpatunay na pwede po talagang tulungan yung magsasaka ng diretso and pwede pong magtaas ang antas ng buhay nila kung meron pong tulong ang pamahalaan. Pero sir, this NGO, do you remember? Hindi ko, ipacheck ko po, pinacheck ko po. Okay. 3 NGOs naman ang nakakuha ng PDAF ni dating Muntinlupa City Representative Rosano Rufino Biazon na ngayon Commissioner ng Bureau of Customs. Ito ay ang Dynamic Filipino Citizen Civic Organization Inc., Philippine Social Development Foundation Inc., at Unlad Pinoy Organization na kung susumahin ay nabigyan ng 28.7 million pesos mula sa PDAF ni Biazon. Ayon sa COA, walang mga business permit ang 3 NGO. Sinasabi ring NGO ni Napoles ang Philippine Social Development Foundation. Kinikilala raw ni Biazon ang COA report. Bina-validate na raw ni Biazon ngayon kung saan napunta ang pork barrel niya nang siya'y kongresista pa. Wala naman daw dumaan na pera sa kanya at sumunod naman daw siya sa proseso. 4 namang NGOs ang nakuha ng PDAF ni dating SIBAC Party List Representative Emmanuel Joel Villanueva na ngayon Director General ng TESDA. Ito ang Aaron Foundation Philippines Inc., Kaagapay Magpakailanman Foundation Inc., Life Giver Development Foundation Inc., at Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation Inc. 19.42 million pesos ang kabuang halaga ng PDAF na napunta sa mga ito galing kay Villanueva. Ang NGO na Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation Inc. ay sinasabing kay Napoles. May problema rin sa mga supplier at hindi makumpirma ang mga beneficiaries. Ayon naman kay Villanueva, wala siyang iniendorsong NGO para sa pupuntahan ng PDAF niya. Wala rin daw siyang matandaang ganitong NGO, kaya hiling niya sa COA ay linawin ang report nila. Sandra Aguinaldo, GMA News.